Bahagya niyang kinuyom ang kamao. Tingin niya ay bukas o makalawa naka-arrange marriage na siya. Pero hindi niya papayagan yun. Ayoko namang sumuway kay mommy pero ayoko rin nagulatin ka at baka ayaw mo rin, baby Emilia. Dagdag nito, napilitan siyang ngumiti sa concern nito. Agad niya itong niyakap ng mabilis. Thank you ate, ayoko pa. Gusto ko pang mag-enjoy. Kunwaring ngumuso pa siya. Mahina itong tumawa at hinagod ang buhok niya. Tama yan. Mag-enjoy ka muna at huwag agad mag-asawa. Huwag mo munang isipin ang pagpapamilya at pagkakaroon ng anak. Masuyong sambit nito. Gusto niya sanang sabihing huli na dahil buntis na siya sa asawa nito. Muli na lang niya itong mahigpit na niyakap. Pakonsuelo dahil alam niyang lubos itong masasaktan kapag iniwan na ito ni Johan. At pinili siya. Take good care of yourself, ate. You know how much I love you. Bulong niya rito. Mahal naman talaga niya ang kapatid. Ang kaso ay mas mahal niya ang asawa nito. Para siyang kinakain ng konsensya matapos ng usapan nila. Pero noong maisip ang baby niya ay gumaan ang pakiramdam niya. Natuwa pa siya noong ihatid na ni Ella ang pinabili niya. Inubos niya yon bago nagpunta sa doktor. Halos maiyak siya matapos makita ang printed ultrasound sa kamay niya. Nangiti pa sa kanya ang doktora. First time, mom? Tiyak na matutuwa rin ang asawa mo. Ani ng doktora sa kanya. Ngumiti siya rito at tinago ang picture maging ang resetang binigay nito. Thanks, Doc. First baby namin to. Hinawakan niya pang impis niyang tiyan. Hindi na siya bumalik sa opisina. Nagtaka pa ang mami niya noong maaga siyang umuwi. Pero hindi na lang niya pinansin. Nagluto pa siya sa kusina para sa pagkain nila mamayang gabi ni Johan. Magse-celebrate siya. Pero hindi mo nasasabihin dito. Ininit niya muli ang mga niluto noong mag-alas 12 ng gabi. Inayos niya mga yun sa veranda. Gusto niyang hangin roon. Nagpabango pa siya at sinuot ang kulay pink na silk na roba. Sumandal siya sa railings at tinanaw ang pagdating ng puting pick-up nito. Kumaway ito sa kanya paglabas bago bitbitin ang hagdan. May dala na naman itong plastic. Na truck ay ang hiling niyang carbonara. Nakaitim na sando lang ito at walang dalang hoodie. Here's your daddy, baby. Pagkausap niya sa impis niyang tiyan. Ngumisi siya at pinanood ang ekspertong pag-akyat nito sa hagdan. At gaya ng gawain nito'y sinalubong nito ng halik ang mga labi niya. Smell like rose. Bulong nito pagkatapos ng halik. Humawak siya sa matipuno nitong braso. Pabango ko, do you like it? I want to taste all of you right now. Right here. Paus na bulong nito. Wala sa sariling hinalikan niya ang balikat nito kaya't napamura ito. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Shh, baka magising si ate. Paalala niya. Suminghap ito at binitawan ng plastic na dala sa mesa. Doon lang din ito napansin ang hinanda niyang steak. Is there an occasion, baby? Baling nito sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi. Nasa dulo na ng dila niyang sasabihing buntis siya pero pinigilan niya ang sarili. Tingin ko lang ay perfect ang pasta sa steak. Imbis ay sagot niya. You should eat first. Hinuli nito ang bewang niya at muntik nang mapahalakak noong iupo siya nito sa bewang niya. Mamaya mo na ako kandungin. Kumain ka rin muna. Suway niya rito. Just feed me. I'll be alright. Mahinang sagot nito. Ngumuso siya at hinayaan na ito. Kumuha siya ng pasta at steak. Gaya ng gusto nito'y sinubuan niya pagkatapos niyang sumubo. Pilit niyang inignora ang kamay nitong nakalagay sa loob ng roba niya at sinimulang bigyan ng atensyon ng kanyang balat. Paano kakain ng maayos niyan? Sita niya rito. Just eat. Don't mind my hands. Pinag-ibit balikat niya at nagpatuloy sa pagkain. Pero nakagat niya ang tinidor noong sinakop naman ang kamay nitong nasa banda roon. Bumigat ang paghinga niya. Gusto kong sumandal sa railings. Namimigat niyang bulong bago tuluyang bitawan ng tinidor. Pinakawalan siya nito at hinayaang tumayo. Sinandal niya ang likod sa railings. Hinila nitong upuan noong lumapit. Kahit pa malamlamang ilaw sa labas ay kitang-kita niyang nagbabagang init sa mga mata nito. At noong dumukwang ito'y sinagot niyang malalim nitong halik. Nakipaglaban siya sa halik nito at halos itulak pababa ang balikat nito para lang bigyan atensyon ng nasa pagitan ng hita niya. Hindi siya nito binigo matapos nitong kalasin ng tali ng kanyang roba. Ang mga labi nito ay bumaba sa leeg niya, pababa sa pagitan ng kanyang braso, at pababa sa kanyang tiyan hanggang sa matunto nitong punterya. Emilia, are you alright? Bakit ka tumadaing? Napamulat siya bigla ng mga mata at napalingon sa kabilang veranda ngunit tumagungdong ang puso niya sa kaba matapos makita roon ang ate niya.
Namilog ang mga mata niya noong mas lumapit ito. Sinong kasama mo? Napalunok siya at literal na kumabog ang dibdib niya sa kaba. Umawang ang mga labi niya at hindi makahanap ng sagot sa ate niya. Pero muntik na siyang mapaungol muli matapos dumiin ang mga labi ni Johan sa parteng yun. Nagpapahangin lang ako. Buti gising ka pa ate. Kahit bumigat ang paghinga niya sa ginagawa ni Johan ay pasimple niyang iniayos ang upuan upang matakpan ang katawan nito sa ibaba niya. Nangunot ang noo ng kapatid niya. Akala ko'y nasasaktan ka. Hindi rin kasi ako makatulog. Kinagat niya ang labi at mas pinigay ang bigat ng katawan sa railings. Nauntog kasi ako kanina. Malamig sa labas. Pumasok ka na sa loob. Pagtataboy niya rito. Napapikit siya at napasinghap matapos maramdaman na ayun na siya. Inaantok na ako. Pagtatakip niya sa ginawang reaksyon. Ganun ba? Gusto ko pa naman sanang makipagkwentuhan. Malalim na kasi ang tulog ng Kuya Johan mo. Sige, matulog ka na rin, Emilia. May sasabihin din pala ako bukas. Napamulat siya ng mga mata. Sa dami ng sinabi nito ay tanging ang nabanggit nitong natutulog si Johan ang kumuha ng atensyon niya. Magtatanong pa sana siya pero paglingon niya ay nakapasok na ito sa loob ng kwarto. Nangunot ang noo niya. Paanong kasama nito si Johan ngayong nasa ibaba niyang asawa nito? O baka nagsinungaling lang ito at ayaw lang aminin na wala sa tabi nitong asawa? What were you thinking? Doon siya napakurap. Nakatayo na pala sa harap niya si Johan at nakahubad na ito. Napahawak siya sa braso nito noong hawakan nitong bewang niya, habang ang isang kamay nito'y itinaas ang hita niya patungo sa bewang nito. Nothing, pagsisinungaling niya. Baka makita tayo ni ate. Hindi ito nakinig sa kanya at matagumpay na nagawa ang gusto. Imbis na matakot na baka lumabas muli ang ate niya ay dumagdag iyon sa tensyong nararamdaman niya. Lalo siyang nag-init sa kaisipang mahuhuli sila. Pero kahit ganoon tahimik siyang umungol sa bawat galaw nito. Ayaw na niyang dagdagan ng ingay na ginagawa ng magkaugpong nilang katawan. Halos masiksik siya sa railings at hindi maialis ang kapit niya sa braso nito. Palinga-linga rin siya sa kabilang veranda. Lalo pat baka naroon na naman ang ate niya. Siguro'y nakaayon sa kanyang tadhana dahil nagawa nilang makarating doon at hindi na muli ito lumabas. Pero kinakabahan pa rin siya kaya't pinilit niyang sa loob na lang sila ng kwarto. Iniwan nilang mga pagkain at sa kama na nagpainit. Kapag babuntis na ako, hihiwalayan mo na si ate? Agad niyang tanong noong bumagsak ito sa tabi niya at yakapin ang bewang niya. Siniksik nito ang ulo sa leeg niya at hinigpitan ng yakap sa kanyang tiyan. Why? Are you pregnant now? Hindi pa naman. Nagtatanong lang ako. Gusto niyang makasiguro na siyang pipiliin nito. Tingnan natin kung anong mangyayari kapag buntis ka na. Masuyong sagot nito. Napangiti siya ng mapakla. Hindi yon assurance. Ibig sabihin ay walang kasiguraduhan na hihiwalayan nito ang ate niya. Nagdamdam siya. Mas lalong hindi muna niya sasabihin dito ang totoo. Sinubukan niyang alisin ang yakap nito dahil sa tampo. Pero hindi siya nagwagi. What's wrong? May pag-aalalang tanong nito. Hindi mo ba talaga kayang hiwalayan si ate? Medyo inis na ang boses niya. Dinig niyang marahas itong huminga bago masuyong hinaplos ang kanyang tiyan. Nakita kita kanina nagpunta sa OV. Liko nito sa usapan na ikinaalerto niya. Anong ginawa mo at bakit ka nagpatingin sa doktor? Medyo dumiin ang boses nito. Bahagyang kumabog ang dibdib niya at napatikim. Bakit ba nito nalaman yun? Huwag nitong sabihing sinusundan siya nito. Wala naman. Don't lie to me at kung buntis ka man, huwag mong itatago sa akin. Mas madiing bigkas nito, napapikit siya. Hindi pa nga. Nagtanong lang ako kung anong contraceptive pills ang pwede kong inumin. Pagsisinungaling niya, naupo ito bigla na ikinalingon niya. What? Gusto mong mag-birth control pills? Umigting ang panga nito. Ang nakikita niya ngayon ay panganib sa mga mata nito. Nilukob siya ng takot pero hindi siya nagpatinag. Umirap siya dito. Of course, what do you expect me to do? I-welcome ka gabi-gabi at hayaan na buntisin ako. Pero hindi naman ako ang pipiliin mo. Ni hindi mo nga ako mabigyan ng assurance na hihiwalayan mo si ate. May katarayang paliwanag niya. Nagtagis ang mga ngipin nito at naningkit ang tingin sa kanya. Don't drink them. Hindi kita pinapayagang uminom. Katawan ko to, Johan. Susundin ko ang gusto ko. Ayoko ng anak sa'yo hanggat hindi kayo hiwalay ng ate ko. Tinapangan niya ang tingin na muling kinaigting ng panga nito.
Pumikit ito ng mariin dahil ay pinipigilan ng galit sa kanya. Mamili ka ngayon. Iinom ako ng pills? O hihiwalayan mo si ate bukas? Hamon niya rito. Kailangan niya ng assurance. Ayaw niya maging bastarda ang anak niya. Let's just talk some other time. Napamaang siya noong tumayo ito agad at nagdamit. Ni hindi na siya nito nilingon at dumiretso na palabas ng veranda. Hindi na rin niya ito tinawag. Nadismaya lang siya sa naging pag-uusap nila. Muntik pa siyang hindi makatulog dahil doon, pero para sa baby niya ay pinilit niyang matulog. Sumobra pa nga't nahuli siya ng gising. Nagmamadali pa siyang nag-ayos lalo na at late na siya sa opisina. Maging sa pagbaba ng hagdan ay nagmamadali siya, pero natigilan matapos makita ang buong pamilya niya sa sala at mukhang siyang hinihintay. Ngiting-ngiti ang mga ito, lalong-lalo ng mommy niya. Bakit ang aga ng meeting niyo? Usisa niya. Guess what, Emilia? Excited na tanong ng ate niya. Tumikwas ang kilay niya lalo pat kita niya sa tabi nito si Johan na hawak ang kamay nito. Hindi lang yun, malawak din ang ngiti nito at hindi maialis ang tingin sa asawa. Why? Is there something to celebrate? Ngumisi ang mami niya. Yes anak, 4 weeks pregnant na ang ate mo. Masayang balita nito. What? Gulat niyang tanong. Kaya pala ako nagsusuka, Emilia. Buntis na pala ako sa pamangkin mo. Nakangiting balita ng ate niya. Love, don't move too much. Dinig niyang bulong ni Johan rito. Hindi niya magawang ngumiti. Nasasaktan siya sa narinig at nakita. Hindi pwede yon. Siya lang dapat ang buntis. Nangilid ang luha niya at pilit hinuli ang titig ni Johan pero hindi naman siya nito sinulyapan. Bakit ka umiiyak, Emilia? Nag-aalalang tanong ng ate niya. Hindi niya ito nilingon, nanatili ang tingin niya kay Johan. Nagulat pa ito nang mapatingin sa kanya. What's wrong? Naguguluhang tanong nito sa kanya. Buntis din ako. Si Johan ang ama. Bumagsak ang luha niya. Paano naman ang baby ko, Johan? Paanong anak natin? Diretsong tanong niya rito na alam niyang ikinagulat ng pamilya niya. Anong sinasabi mo, Emilia? Anong baby niyo ni Johan? Tigagal na tanong ng ate niya. Kita niyang nanghina ito't napasinghap. Nangilid din ang mga luha nito. What the hell are you saying, Emilia? Nalilito namang baling sa kanya ni Johan habang pilit na pinapakalma ang ate niya. Shh, love, don't cry. It's bad for the baby. Bulong nito sa ate niya, lalo siyang napaiyak doon. Siya dapat ang inaalagaan nito dahil siya naman ang unang nabuntis. 2 months na ang tiyan niya. Nilakasan niya ang loob at humarap sa mga magulang niya. Ngunit malakas na sampal ang sinalubong ng daddy niya sa kanya. Nalalaki ang mga mata niyang napahawak sa namanhid niyang pisngi. Dad! Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Kita niyang nanggagalaiti ito sa galit kahit pahawak-hawak ng mami niyang braso nito. Hindi ko lubos maisip na aabot ka sa ganito. Hindi ako naniwala sa mami mo noong sabihin niyang nakita ka niya sa harap ng kwarto ng ate mo. Pero ngayon, gugustuhin ko nang mapunta ka sa mental hospital para lang magamot yung obsession mo sa Kuya Johan mo. Galit na sigaw nito. Napasinghap siya lalo kasabay ng paninikip ng dibdib niya. Talaga bang iniisip nilang nababaliw na siya at nagsisinungaling? Totoong sinabi ko, Daddy. Buntis ako at si Johan ang ama. Umangat muli ang palad nito pero bago pa siya masampal muli hinanap na niyang picture ng ultrasound niya. Heto, may ebidensya akong buntis ako. Kagabi nga lang ay kasama ko si Johan sa kwarto. I never visited you, Emilia. Hindi ko kailanman iniwan ang ate mo. Kagabi magkatabi kami. Singit ni Johan. Naiiyak niya itong nilingon. Johan, ano ba? Hindi mo ba ako kayang ipaglaban? Lalong kumunot ang noo nito at mabigat na huminga. Wala akong alam sa sinasabi mo. Tanungin mo ang ate mo kung iniwan ko ba siya. Kumuyom ang kamao niya at hindi na makontrol ang mainit na luha. Para siyang pinagtulong-tulungan sa kasalanang hindi naman siyang nagsimula. That's true. Ni minsan hindi ako iniwan ni Johan. Sinabi ko naman sa'yong natutulog siya kagabi, di ba? San pa nanggagaling yung ilusyon mo? Baling sa kanya ng ate niya. Hindi niya maialis ang tingin kay Johan. Napaka-inosente ng tingin nito, tila siya lang ang may kasalanan talaga. Napailing-iling siya rito. Bigla gusto niya itong sampalin para lang sabihin ito ang totoo. Nagsisinungaling ka, Johan.
Bakit hindi mo sabihin na iniiwan mo si ate tuwing alas 12 at binabalikan lang bago sumikat ang araw? Bakit hindi mo aminin ngayon, ha? Bakit hindi mo aminin sa harap ng mga magulang ko at ng asawa mo na akong sinamahan mo sa gabi ng kasal nyo? Johan, kinuha mo ang pagkababae ko. Gabi-gabi yun, Johan. Iyak niyang sigaw rito. Malapit na siyang humagulhol. Pakiramdam niya'y walang naniniwala sa kanya dahil kumunot lang ang noon nila. I don't know what you are saying, Emilia. I spent my nights with Edela. Nalilitong sagot nito. Lalo siyang nanghina at pakiramdam niya'y hinulog ang puso niya sa bangin. Napasalampak siya sa sahig at napahagulhol. Paano naman ako? Paano ang anak ko? Muling iyak niya pero mukhang walang balak na makinig sa kanya. Alam kong gusto mo si Johan, pero hindi ko alam na magpapabuntis ka sa iba para lang makuha ang asawa ko. Matalim na banggit ng ate niya. Matalim niya itong tiningnan. Si Johan ang ama ng anak ko. At patutunayan ko yan. Hindi ka mahal ng asawa mo. Mami, ano ba? Napasigaw siya noong hatakin siya patayo ng mami niya. I don't want to do this but you're not allowed to go out of your room. Ipapatingin ka sa doktor para luminaw yung isip mo. Maanghang nabigkas ng daddy niya. Namilog ang mga mata niya at pilit hinatak ang kanyang kamay. Ngunit mas mapuwersa ang mami niya. What? Hindi pwede. Hindi ako baliw. Totoo lahat ng sinasabi ko. Daddy, pakinggan niyo naman ako. Buntis nga ako't si Johan ang ama. Pilit niyang sigaw habang kinakaladkad siya ng mami niya paakyat sa itaas. Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Frustrated niyang sigaw ngunit walang magawa noong ipasok siya sa kwarto ng mami niya. Magpahinga ka muna at hintayin ang doktor. Nasasaktan din ako pero ang kagalingan mo ang importante, Emilia. Malamig na bigkas nito bago tuluyang inilak ang pinto sa labas. Mami, huwag niyo akong ikulong dito. Please, makinig muna kayo sa akin. Pilit niyang binuksan ang doorknob at kinalampag ang pinto. Napahagulgol siya at napadaos-dos pababa sa sahig noong walang marinig na tao sa labas. Pakiramdam niya'y pasan niya ang mundo. Mas mababaliw pa yata siya ngayong hindi siya pinaniniwalaan. Ang kinakatakot niya ay baka ipasok nga siya sa mental hospital. Namaga ang mga mata niya kaiiyak. Hindi siya sigurado kung dadalawin pa siya ni Johan ngayong tinanggi na siya nito. Mag-isa lang tuloy siyang lalaban para sa baby niya. Napatayo siya mula sa pagkakaupo sa kama noong bumukas ang pinto. Niluwa noon ang ate niya. May bitbit itong tray ng pagkain. Muli siyang umupo at umiwas ng tingin. Kumain ka. Masama sa bata kung magugutom ka. Malamig ang boses nito. Kinunot niya ang noo at hinayaan na ilapag nito sa mesa ang pagkain. Aminin mo na lang kila mami kung sino talaga ang ama niyang anak mo. Huwag ka nang gumawa ng kwento para hindi ka na pagkakamalang baliw. Muling pagkausap nito sa kanya. Napaismid siya. Bakit? Natatakot ka ba na totoo lahat ng sinabi ko? Totoo naman. Totoo na kabit ako ng asawa mo. Totoo na nagpapakasasa sa akin ang asawa mo. Totoo na si Johan ang tatay ng anak ko. Madiin niyang bigkas. Bumuntong hininga ito na tila ba pagod nang makinig sa kanya. Emilia, hindi ko alam na aabot sa ganitong pagkakagusto mo kay Johan. Pero hindi. Mali lahat ng sinabi mo. Siguro'y nananaginip ka lang o nag-i-imagine na gumagawa kayo ng milagro. Kagabi nga'y naririnig kitang umuungol. At hindi ako tanga para hindi alam kung anong klase ng ungol yon. Pero nakakapagtaka na wala ka namang kasama kagabi. Huwag mong sabihing iniisip mong kasama mo si Johan kagabi. Umirap siya. Malamang na hindi nito makikita lalo pat nakatago sa ibaba niya at pinapaligayang nasa pagitan ng mga hita niya. Nagpabuntis ka ba sa iba para maisakatuparan ng plano mong agawin sa akin si Johan? Maang na tanong nito. Malamig niya itong tiningnan. Pinapaligtad mo ba ako dahil natatakot kang ako nga ang piliin ni Johan? Sarkastikong tanong niya na kinaawag ng mga labi nito. Tinaasan niya ito ng kilay at humalukip-kip. Tama ako, hindi ba? Nakita at narinig mo kami kagabi ni Johan kaya ka lumabas. Nagsisinungaling kapag natutulog siya pero alam mong nasa ilalim ko siya. Hulaan ko. Malamang nakita mo rin ang pag-angkin niya sa akin sa veranda, di ba? Umisi siya rito. Nagsalubong ang kilay nito at dismayadong umiling. Baliw ka na nga. Insultong bigkas nito na nagpainit ng ulo niya.